Sa kaharian ng Aurea, sumakay ang hari at ang kanyang mga kabalyero sa mga burol habang hinahabol nila ang isang dragon. Sinusundan nila ang halimaw sa isang kuweba, kung saan may nakita ang grupo na ikinagulat nila. Sa sandaling iyon, lumilipad ang dragon at humihinga ng apoy upang patayin ang karamihan sa mga kabalyero ng sabay-sabay, pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang buntot upang hulihin ang natitirang mga kabalyero isa-isa at patayin din sila. Sa wakas ay nilapitan niya ang hari, na lumuhad upang hintayin ang wakas. Makalipas ang maraming siglo sa isang lupain sa Hilaga, pinuputol nina Flora at Elodie ang anumang kahoy na makikita nila. Sila ay mga anak na babae ng lokal na Panginoon at sinisikap nilang tulungan ang kanilang mga tao, na nagdurusa sa gutom at lamig dahil sinisira ng taglamig ang lupain. Padami ng padami ang mga taong umaalis araw-araw, na nangangahulugang maaaring wala na silang bayan sa lalong madaling panahon. Biglang nakita ng magkapatid na babae ang isang karwahe na dumaan, nakakaiba dahil hindi sila nakakatanggap ng mga bisita. Nagmamadali silang bumalik sa kanilang tahanan upang hanapin ang kanilang ama na si Lord Bayford, at ang madraste na si Lady Bayford na nakikipag-usap sa isang madre, na nagsasabing gagawin ni Elodie, bago umalis. Pagkatapos ay sinabi ni Lord Bayford kay Elodie na gusto ng maharlikang pamilya ng Aurea na pakasalan niya ang kanilang prinsipe. Noong una ay tumanggi si Elodie, ngunit nagbago ang isip ni Bayford nang sabihin niya na ang kanilang bayan ay makakatanggap ng sapat na pera upang iligtas ang kanilang mga buhay sa loob ng maraming taon na darating. Maya-maya, tumulak ang pamilya sa Aurea, kapag malapit na sila sa kanilang destinasyon. Ang barko ay pumasok sa isang napakakapal na ambon at ang grupo ay natakot sa ilang katakot-takot na figura sa dilim, ngunit sila ay lumalabas na dalawang higanteng estatwa ng dragon. Sa sandaling makarating sila, ang pamilya ay namangha sa kung gaano kasagana ang lupain at ang ganda ng kastilyo. Dinadala sila ng mga katulong sa kanilang mga silid at ipinaalam sa kanila na makikilala nila ang pamilya ng hari sa susunod na araw. Pumunta si Elodie sa balcony para humanga sa view, at napansin niya sa isa pang balcony ang isang batang babae na kasing edad niya, na hindi nagtagal ay kinuha ng isang kasambahay. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Elodie kaya pinanatili niyang abala ang kanyang sarili sa pagguhit. Pagkatapos ay pumunta siya sa balcony para makalanghap ng sariwang hangin at napansin niyang walang ilaw sa kwarto ng ibang babae. Nagulat din siya nang makakita ng mga sulong sa di kalayuan, ibig sabihin, may aakyat ng bundok sa kalagitnaan ng gabi. Kinabukasan, nakilala ng pamilya ni Elodie ang mga royal. Ipinadala ni Reyna Isabel si Elodie upang makasama ng ilang oras si Prinsipe Henry bago ang kasal. Pagkatapos ng unang awkwardness, sina Elodie at Henry ay nag-usap at nagkaroon ng napakasayang pag-uusap. Matapos purihin ni Henry ang artistikong kakayahan ni Elodie sa kanyang liham, nagtanong si Elodie tungkol sa mga sulong na nakita niya kagabi. Ipinaliwanag ni Henry na isa ito sa tatlong sinaunang seremonya na nagpaparangal sa kanilang mga ninuno, kaya naman ang kasal ay sa parehong araw. Samantala, sa kastilyo, tinapos ni Lord Bayford ang pagtalakay sa deal kay Isabel at mukhang sobrang sama ng loob. Sinusubukang tingnan siya ni Lady Bayford, ngunit pumikit siya at nangako na walang mali. Pagkaraan ay sinubukan ni Lady Bayford na makipag-usap kay Isabel, na hindi nakikinig. Nang ipaliwanag ni Lady Bayford na sa tingin niya ay dapat magbuklod at magkasundo ang mga pamilya, sinabi ni Isabel na ito ay isang transaksyon lamang na ipinanganak dahil sa pangangailangan, kailangan niya ng isang prinsesa at ang lupain ni Bayford na nangangailangan naman ng pera. Pinaalalahanan din niya si Bayford na anak siya ng isang rope maker kaya hindi niya dapat kalimutan ang kanyang istasyon. Napansin ni Lady Bayford na mali ang pagkakasabi ni Isabel sa pangalan ni Elodie at sinubukan niyang itama. Ngunit hindi ito pinansin ni Isabel at umalis. Sa gabi, isang nag-aalalang Lady Bayford ang pumunta upang sabihin kay Elodie na may kaina-hinalang nangyayari, kaya sa tingin niya ay dapat nakanselahin ang kasal. Ngunit bago pa nila mapag-usapan ang mga bagay-bagay, lumapit si Lord Bayford at pinatulog ang lahat. Kinaumagahan, tinulungan ng mga katulong si Elodie na maghanda para sa seremonya. Binigyan siya ng magandang damit na may kasamang mapurol na dagger at diffuser na may pabango. Naging maayos ang kasal, nagpapalitan ng singsing sina Henry at Elodie, naghalikan, at nabigyan si Elodie ng sariling korona. Pagkatapos ay nagpaalam si Elodie sa kanyang pamilya at sumakay sa isang karwahe kasama si Henry,
na nagpapaliwanag na sasali sila sa sinaunang seremonya sa bundok. Umakyat sila sa isang mabatong hanay ng mga hagdan at nagulat si Elodie nang makita ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng nakakatakot na gininto ang maskara, hindi pa binanggit si Isabel na nakasuot ng parang madre. Binigyan ng reyna si Elodie ng barya na nagsasabing tutulong siya sa pagprotekta sa kaharian, pagkatapos ay pumasok sila sa loob habang nagbabahagi si Isabel ng isang kwento. Nang dumating ang kanilang mga ninuno sa islang ito, natuklasan nila ang isang dragon na nakatira doon bilang ang huling uri nito. Sinalakay ng dragon ang nayon sa sandaling makita nito ang mga tao na tumira, kaya tinipon ng hari ang kanyang mga kawal at sinubukang labanan ang hayop. Gayunpaman, pinatay ng dragon ang lahat maliban sa hari, na kinailangang ibigay ang kanyang 3 anak na babae upang may bahagi ang isla. Habang nakikinig siya sa kwento, napansin ni Elodie kung paanong ang lahat ay nakatitig sa kanya ng nakakatakot, at ang katotohanang tumetawid sila sa isang mapanganib na tulay sa itaas ng bangin. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Isabel ang sakripisyo ng hari ang ipinagdiriwang nila sa bawat henerasyon bago putulin ang mga kamay ni na Henry at Elodie. Pinagsama-sama niya sila para paghaluin ang kanilang dugo at tinakpan sila ng tela. Ibinabalitang opisyal na ngayon na may dugong maharlika si Elodie. Sumunod na inihagis ni Elodie ang barya sa bangin, sa pag-aakalang ito na ang katapusan ng ritual. Binuhat siya ni Henry para buhatin siya sa tulay, para lang biglang humingi ng tawad at itinapon din siya sa bangin. Sumisigaw habang nahuhulog, si Elodie ay humahampas sa maraming branches hanggang sa mapunta siya sa putik at nahimatay. Nagising siya ilang sandali na may iba't ibang pasa sa kanyang katawan, ngunit nakatayo pa rin siya at nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong. Walang natira sa tulay, gayunpaman, ginigising ng kanyang boses ang dragon na nakatago sa malalim na kuweba. Pagkatapos ay umiyak si Elodie habang ang kanyang desperasyon ay nauwi sa galit at pinupunit niya ang mag-agarang alahas bago sinubukang umakyat. Sa kasamaang palad, muli siyang bumagsak at nagtamo ng isa pang pinsala. Sa sandaling iyon ay nakakakita siya ng iba pang alahas na hindi sa kanya, at napagtanto na ang royal ay nagsasakripisyo ng mga babae sa dragon sa loob ng maraming taon. Bigla siyang nakarinig ng ingay at lumingon siya para mapansin ang isang ilaw sa loob ng isang kuweba, kaya pumasok siya sa loob at nakita ang ibong nasusunog. Gumamit kaagad ng dumi si Elodie para mapatay ang apoy, ngunit huli na, patay na ang ibon. Biglang umalingaw-ngaw ang dagandong sa kuweba at lumabas ang daan-daang mga ibon na nagliliyab, lumilipad sa itaas ni Elodie ng ilang minuto bago sila bumagsak sa paligid niya. Gamit ang maliliit na katawan na nagsisilbing ilaw, sinubukan ni Elodie na maghanap ng labasan para lang mag-freeze kapag nakita niya ang dragon na paparating. Tumakbo si Elodie para magtago sa likod ng isang stalagmite habang nagsisimulang magsalita ang dragon, na sinasabing kailangang magbayad ang bawat henerasyon ng royalty at naamoy niya ito sa dugo ni Elodie. Sa pagtingin sa kanyang peklat, napagtanto ni Elodie na ang seremonya ay ginawa para linlangin ang dragon. Sinabihan ng dragon si Elodie na tumakbo at ginawa niya iyon habang sumisigaw, nakapasok sa isang lagusan habang humihinga ng apoy ang dragon sa likod niya. Ang apoy ay pumapasok din sa tunnel, ngunit si Elodie ay nakahanap ng ligtas na lugar sa tamang oras. May isang sunog na katawan doon, at napagtanto niyang ito ang batang babae na nakita niya sa balkonahe. Nang marinig niyang muli ang dragon na humahabol sa kanya, sinubukan ni Elodie na tumakas sa isang maliit na butas, ngunit naipit lang ang damit niya rito. Papalapit na ang apoy, kaya pagkatapos ng maraming pagpupunyagi ay nagawa ni Elodie na tanggalin ang crinoline at tumakas, nagtago sa isang mas maliit na kuweba. Sa kasamaang palad, may apoy pa rin ang umabot sa kanyang binti at nasusunog ito, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Naririnig siya ng dragon ngunit hindi siya maabot dahil walang sapat na puwang para sa kanyang higanteng katawan. Kapag nawala na ang dragon, naalala ni Elodie ang mapurol na punyal, at inihagis ito sa isang bato para putulin ang bahagi ng kanyang damit. Hindi matiis ang sakit sa kanyang binti ngunit itinulak niya ito at binalutan ng punit na tela ang sugat. Pagkatapos ay binuksan niya ang diffuser at nag-apoy dito upang magamit ito bilang parol. Ngayon ay maaari na niyang galugarin ang kuweba at sa kalaunan ay nakahanap ng napakakipot na daanan. Nagsimula siyang gumapang dito at muling dumaikit dito ang kanyang damit, kaya't hinayla niya ito hanggang sa makalaya siya at dumulas pababa sa proseso.
Pinipilit ni Elodie na kumapit ngunit nasugatan at napagod ang kanyang mga kamay, kaya muli siyang natamba at namatay ang apoy sa diffuser. Tumangging bumigay, tumayo si Elodie at kumapit sa dingding para maglakad, determinadong maabot ang liwanag na nakikita niya sa di kalayuan. Pagkatapos ng ilang napakasakit na paglalakad ay umalis siya sa lagusan at halos mahulog sa gilid ng bangin. Nakikita pa rin niya ang liwanag sa kabilang panig, kaya pagkatapos habarin ang kanyang singsing na pangkasal at ihagis ito sa bangin, umatras si Elodie at tumakbo para tumalon ng malaki. Ang kabilang gilid ng bangin ay madulas at hindi siya makahawak, ngunit sa kabutihang palad habang siya ay dumudulas pababa, ang kanyang sinturon ay naipit sa bato. Malapit na itong masira, gayunpaman, binibigyan siya nito ng sapat na oras para alisin ang punyal at idikit ito sa isang bitak para kumapit. Pagkatapos ay ginamit niya ang punyal para umakyat sa natitirang bahagi ng daan at natuklasan na ang liwanag ay nagmumula sa mga cute na kumikinang na slug. Matapos tingnan kung hindi sila kumagit, pinutol ni Elodie ang kanyang namumugto na manggas at naglagay ng kumpol ng mga slug sa loob para gumawa ng bagong parol. Pagkatapos ay lumakad pa siya ng kaunti at nakahanap ng isang maliit na lawa, ngunit kapag sinubukan niyang uminom, agad niyang ibinuga ang tubig. Lumalabas na ang mga halaman sa kuweba ay nagbibigay dito ng kasuklam-suklam na lasa. Gayunpaman, mayroon ding tumutulo na yelo sa kisame, kaya tumayo si Elodie sa ilalim nito upang saluhin ang anumang patak na magagawa niya. Biglang nagsimulang matuno ang yelo ng mas mabilis at ang liwanag na dumaan dito ay mukhang medyo pula. Kaya iminulat ni Elodie ang kanyang mga mata upang matuklasan ang dragon na bumabagsak sa yelo gamit ang kanyang apoy. Tumakas si Elodie habang ang dragon sa yelo ay dumapo sa tavern para habulin siya. Ngunit hindi na siya lumayo dahil pumasok si Elodie sa isa pang tunnel na napakaliit para sa mga higanteng hayop. Sa maliit na tavern na ito, nakahanap si Elodie ng mensahe sa dingding na nagsasabing, "Ligtas dito," hindi niya maabot, at nilagdaan ng letrang V. Habang lumilingon siya sa paligid, nakita ni Elodie ang mga damit ng maraming babae at sa isa pang dingding, idinagdag ang kanilang mga pangalan sa paglipas ng mga taon, kasama ang V na pag-aari ng isang babae na nagngangalang Victoria. Si Elodie ay naglalaan ng ilang sandali upang magdalamhati para sa kanila bago tanggalin ang benda sa kanyang binti, na hindi na maganda. Pagkatapos ay sinubukang matulog ni Elodie habang yakap-yakap ang parol. Bigla siyang nagsimulang makakita ng mga multo ng mga nakaraang sakripisyo, nagdurusa sa sakit, takot, at pagkakanulo. Idinaragdag ni Victoria ang kanyang pangalan sa dingding ngunit bigla siyang tumalikod at sinabi kay Elodie na kasinungalingan ang lahat. Sa sandaling iyon, nagising si Elodie at may nakitang mga slug sa kanyang sugat sa binti. Nataranta siya at sinimulang tanggalin ang mga ito, upang matuklasan na ang putik nito ay may mga katangian ng pagpapagaling, at ngayon ay maayos na ang kanyang binti. Nilagyan niya ng slug ang isa pa niyang malaking sugat at humihingi ng paumanhin dahil sa minamaliit niya ito. Mas mabuti ang pakiramdam, tumingin si Elodie ng mas mabuti sa paligid at nakakita siya ng mapa sa dingding, na nangangahulugan na isang babae lang ang nakaalis. Itinuturo sa kanya ng mapa na makakahanap siya ng 3 tinidor sa tunnel at dapat niyang kunin ang gitna, kung saan dapat niyang sundan ang mga kristal at musika sa labas. Pagkatapos ay pinunit ni Elodie ang lahat ng hindi komportableng bahagi ng kanyang damit, idinagdag ang kanyang pangalan sa dingding, at kinuha ang gitnang tinidor habang hindi pinapansin ang umaalingaw-ngaw na mga ungol ng dragon. Sa kalaunan ay nakarinig siya ng kaunting himig at lumakad ng kaunti pa upang mahanap ang isang pader na natatakpan ng mga kristal, na siyang sanhi ng ingay, at kumikinang din sa ilalim ng sinag ng araw dahil nasa ilalim mismo ng labasan ang mga ito. Sa malapit ay may korona na may V, na nangangahulugang si Victoria ang nakalabas. Dahil matulis ang mga kristal, pinunit pa ni Elodie ang kanyang damit para matakpan ang kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos, sa tulong ng korona ay nagsimula siyang umakyat. Walang kamalay-malay na nakatingin ang dragon, nagsisikap si Elodie na umakyat at nabasag ang isang kristal sa ilalim ng kanyang mga kamay dahilan para matumba siya. Ngunit ginagamit niya ang korona upang kumapit sa huling segundo. Pagkatapos ay narinig ni Elodie ang dragon sa malapit, kaya nagmadali siya, at sa wakas ay nakarating sa labasan, at natuklasan niyang nasa gilid siya ng isang butas na napakataas sa gilid ng bundok. Nalungkot,
Napaluhod si Elodie at umiyak, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga kabayo na tumulong kay Elodie nang mapansin ang isang grupo ng mga sakay na papalapit sa bundok. Sinusubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit sa sandaling iyon ay lumipad ang dragon patungo sa kanya at tinakpan ang butas. Sakto namang umatras si Elodie at napansin ang isa pang mensahe sa dingding na nagsasabing, "Hindi ligtas," na nilagdaan ni V. Sa malapit ay may bangkay, ibig sabihin, namatay si Victoria doon at hindi na nakalabas. Inihahanda ng dragon ang kanyang apoy, huminto lamang kapag narinig niya ang isang boses ng lalaki na tumatawag sa pangalan ni Elodie. Habang lumilipad ang dragon upang mag-imbestiga, nalaman na dumating si Lord Bayford na may kasamang 2 kabalyero at isang gabay upang hanapin si Elodie. Bumaba sila sa kuweba gamit ang ilang lubad at nagsimulang maghanap sa lugar, kaya ginamit ni Elodie ang tunog ng kanilang mga boses para hanapin ang kanyang daan pabalik. Nang kumuha siya ng bagong lagusan, nabigla siyang makakita ng pugad na may 3 patay na sanggol na dragon at naalala niya ang mga salita ni Victoria, na nagpaunawa sa kanya na nagsisinungaling si Isabel, hindi naging huli ang dragon sa kanyang uri at hindi siya ang unang nanakit. Ang isang flashback ay nagpapakita na ang hari ay pumasok mismo sa tavern upang patayin ang lahat ng mga sanggol, kaya ang pag-atake ng dragon ay isang pagkilos ng paghihiganti. Pinatay niya ang lahat ng mga kabalyero gaya ng nakikita sa simula, ngunit nang turn na ng hari, sinabi ng dragon sa kanya na napakadali ng kamatayan at dapat siyang magdusa sa parehong paraan ng pagdurusa niya. Mula noon, pinapakain ng maharlikang pamilya ang dragon ng 3 babae na may halong dugo upang maipasa sila bilang mga maharlikang anak na babae. Pagkatapos ay hinanap ni Elodie ang kanyang ama at ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi pa siya nagpapakita ng kanyang sarili para sa kaligtasan. Dumating ang dragon at sinunggaban ang isang kabalyero, ipinalipad siya bago siya ibinaba mula sa isang napakataas na taas. Tumalbog ang kabalyero sa mga bato at bumagsak sa lupa, na agad na namamatay. Habang sumasakay ang guide para magtago, sinunggaban ng dragon ang pangalawang knight at dinurog siya sa ilalim ng kanyang paa bago nagtanong kay Bayford. Ipinaliwanag niya na narito siya upang iligtas ang kanyang anak na babae at sinubukang umatake gamit ang kanyang espada. Ngunit hinawakan siya ng dragon gamit ang buntot nito at dinisarmahan siya bago siya ihulog. Habang si Elodie ay palihim na naghihintay ng tamang oras, sinabi ng dragon kay Bayford na tawagin ang kanyang anak. Nagpa siya si Bayford na maghandog ng isang taos-pusong talumpati tungkol sa kung gaano siya nalulungkot, at inamin na nakagawa siya ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Pagkatapos ay sumigaw siya na inuutusan si Elodie na huwag lumabas, na naging dahilan upang itulak siya ng dragon at saksakin siya sa puso gamit ang kanyang kuko. Hindi mapigilan ni Elodie na mag-ingay habang siya ay umiiyak at nagsimulang hanapin siya ng dragon. Ngunit sa kabutihang palad sa sandaling iyon ay nag-ingay din ang bantay at sinundan siya ng dragon, sa pag-aakalang si Elodie iyon. Nang wala na ang dragon, nagpaalam si Elodie sa kanyang ama at hinalikan ang noo nito bago ito mamatay. Pagkatapos ay ginamit niya ang lubad na iniwan nito para magsimulang umakyat palabas ng tavern. Samantala, hinanap ng dragon ang gabay at dinurog siya hanggang sa mamatay bago sumunod kay Elodie, na nagawang umakyat ng mabilis upang maiwasan ang apoy na tumatakip na ngayon sa pasukan. Agad na sumakay si Elodie sa kabayo ng kanyang ama, ngunit sumakay lang ng ilang sandali bago tumalon upang magtago sa ilalim ng ilang bato. Dahil patuloy ang pagtakbo ng kabayo, nilinlang ang dragon at patuloy itong sinusundan upang sunugin ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay humihinga ang dragon ng apoy sa mga ulap, na nagdulot ng isang kakilakilabot na bagyo bilang isang senyales na nasira ang deal. Sa kastilyo, napansin ito ni Isabel at agad niyang ipinadala ang kanyang mga kabalyero upang kidnapin si Floria. Sinusubukang pigilan sila ni Lady Bayford, para lang masaksak sa proseso. Makalipas ang ilang sandali nang matapos ang sunog, lumabas si Elodie mula sa pagtatago at nabangga si Lady Bayford, na pumunta dito sakay ng kabayo habang duguan. Nang marinig ni Elodie ang nangyari, nangako siyang ililigtas ang kanyang kapatid at ibabalik ang kabayo sa bundok. Samantala, dinala si Floria sa tulay, gayunpaman, tumanggi si Henry na gawin ang ritual kasama ang isang bata. Hindi siya pinapansin ni Isabel at ginamit niya ang sarili niyang dugo sa halip, pinutol ang kamay ni Floria para gawin ang paghahalo bago siya ihagis sa bangin. Sa oras na dumating si Elodie sa tulay, wala na ang lahat at isang walang malay na Floria ang nahuli ng dragon,
na hindi pa siya pinapatay dahil gusto niyang painin si Elodie na lumapit sa kanyang kapatid. Isang desperado na Elodie ang bumaba pabalik sa tavern gamit ang lubid at ginamit ang dati niyang karanasan para sundan ang landas ng mas mabilis. Pagkatapos suriing muli ang mapa upang mahanap ang pugad ng dragon, isinukbit ni Elodie ang sariling espada ng kanyang ama at naghanda ng bitag para sa dragon. Ang bitag na ito ay binubuo ng ilang baluti at lubid, na nasusunog sa ilalim ng maliit na apoy. Si Elodie ay lumayo at nang matapos ang pag-aapoy ng lubid, nalaglag ang baluti, dahilan upang lumipad ang dragon palabas ng kanyang lungga upang hanapin ang pinagmulan ng ingay. Nagbibigay daan ito kay Elodie na makalusot sa lungga at gisingin si Floria, na mabagal maglakad dahil nasugatan ang kanyang binti. Sa sandaling iyon, natuklasan ng dragon ang bitag at bumalik sa lungga, kaya nagtago si Floria habang naghihintay si Elodie na nakalabas ang kanyang espada. Sinusubukan niyang ipaliwanag na lahat sila ay nilinlang ng Reyna, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng dragon at sinubukang huminga ng apoy. Sinasaksak ni Elodie ang kanyang bibig gamit ang espada upang i-redirect ang pag-atake ngunit nahuhulog pa rin siya sa gilid ng pugad, na nakatanggap ng ilang paso sa kanyang mga braso at balikat sa proseso. Habang inaalis ng dragon ang espada, lumapag si Elodie sa isang lawa at lumangoy palabas sa tamang oras para hagisan siya ni Floria ng isa pang espada. Biglang tumalon ang dragon sa kanya at hinawakan siya habang sinasaksak siya gamit ang kanyang kuko. Bago niya siya mapatay, inilabas ni Elodie ang punyal at sinaksak ang dragon sa mata, dahilan para itapon niya si Elodie. Sumunod ay hinawakan muli ni Elodie ang espada at tumakbo patungo sa dragon, na nahihirapang makakita dahil sa isang mata. Nagawa niyang saksakin ang halimaw sa dibdib, gayunpaman, hindi ito nagdudulot ng malaking pinsala at nahawakan siyang muli ng dragon. Pagkatapos ay sinaksak ni Elodie ang paa ng dragon, na ginawang ibinagsak niya itong muli. Habang papalapit ang dragon, napansin ni Elodie ang alikabok na tumatalbog sa isang hubog na stalagmite, nagbibigay sa kanya ng ideya. Si Elodie ay nakatayo sa harap ng stalagmite at sinabihan ang dragon na sunugin siya, kaya't hiningahan ng dragon ang kanyang apoy. Gayunpaman, gumagalaw si Elodie sa huling segundo at tumalbog ang apoy sa stalagmite, na naging dahilan upang mapunta ito sa dragon na sa wakas ay ibinaba siya. Pagkatapos, ipinakita ni Elodie sa dragon ang peklat sa kanyang kamay upang patunayan na ang hayop ang pumatay ng mga inosenteng babae, hindi ang mga royal. Hiniling sa kanya ng dragon na wakasan ito, ngunit ibinagsak ni Elodie ang espada at tumanggi na ipagpatuloy ang lupon ng puot na ito. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bungkos na mga slug at inilagay ang mga ito sa katawan ng dragon upang siya ay ganap na gumaling. Samantala sa kastilyo, isa pang kasal ang ipinagdiriwang para madaya nila ang ikatlong babae sa henerasyong ito. Biglang may lumabas na barya sa altar at pumasok si Elodie, sinabihan ang nobya na kunin ang kanyang pamilya at tumakas. Pagkatapos ay sinabi ni Elodie sa mga lokal na maaari rin silang tumakas kung gusto nila, ngunit ang mga katulong lang ang seryoso sa kanya at umalis. Sa sandaling iyon, nagpakita ang dragon at huminga ng apoy sa lahat ng naroroon, pinatay si Isabel at bawat tao sa linya ng Maharlika upang wakasan ito. Habang nagpapanik ang lahat, ipinikit ni Henry ang kanyang mga mata at tinanggap ang parusa dahil alam niyang karapat-dapat siya rito. Hindi nagtagal, gumuho ang kastilyo ngunit lumayo si Elodie nang nakataas ang kanyang ulo. Pagkalipas ng ilang araw, naghanda sina Elodie, Floria, at isang naka-recover na Lady Bayford na umalis sa isang barkong puno ng ginto at mga supply para sa kanilang mga tao, sumasang-ayon silang patakbuhin ang kanilang lupain ng magkasama, at sinimulan pa nga ni Elodie na tawagin si Bayford na ina sa halip na stepmother. Habang nasa biyahe pa uwi, lumilipad ang dragon sa malapit at ibinahagi ang tango ng paggalang sa isa't isa kay Elodie. Maraming salamat sa panonood kaibigan. Muli huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video.